So mga tol, alam na nga po ng karamihan na sa susunod na taon, aakyat na ng featherweight division si undisputed super bantamweight world champion Japanese the monster na Oya Inoue para doon naman siya magkampiyon sa featherweight division. Marami na nga pong nag-aantay kay Inoue sa featherweight. Isa na nga po sa nag-aantay kay Inoue, itong IBF featherweight champion na si Luis Alberto Lopez. Bukod po kay Lopez, may isa pa pong prospect sa featherweight ang nag-aantay kay Inoue. Yan po ay si Bruce Carrington ng US, kasalukuyang undefeated, may record na 11-0 with 7 knockouts. At kung matatandaan mga tol, siya po yung tumalo sa Pinoy na si Bernard Angelo Torres nito lang nakalipas na February, kung saan knockout ang sinapit ng Pinoy sa 4th rounds. Wika ni Bruce Carrington, next year umano, magiging world champion na daw siya sa featherweight. Kapag nangyari na daw yan, lalaki na umano ang tsansa na maglaban sila ni Oya Inoue. Marami umano mga fans ang gugustuhin na maglaban sila ni Inoue dahil yung estilo daw niya, match daw dito kay Inoue. Hihintayin daw niya si Inoue na umakyat ng featherweight. Ready na daw siyang makalaban si Inoue. Kaya kino-call out umano niya si Inoue. Pero sa paraan daw na hindi pagdede-respect, isa umano siyang competitor na 100% na naniniwala sa kakayahan niya. Dagdag pa ni Carrington mga tol, alam daw niyang kaya niyang i-expose itong si Inoue. At easy lang daw niyang ikakapitalize ang The Monster dahil daw sa kanyang magandang arsenal. Kaya kapag nangyari daw yan, isang big fight umano yan na magpapaalala daw kahit ilang dekada na ang lumipas. Samantala, dahil si Nick Bull po ngayon ang bagong WBA Featherweight World Champion, nang talunin niya ang dating may hawak ng WBA na si Raymond Ford via split decision nito lang nakalipas na linggo. Hinamon po ni Nick Bull ang WBC Featherweight World Champion na si Ray Vargas para sa unification ng kanilang mga titulo. Sa kabilang banda naman mga tol, isang linggo na nga lang po mahigit, magaganap na ang laban sa pagitan ni Gervonta Tank Davis versus Frank Martin na magaganap sa MGM Grand Garden Arena Las Vegas. Mukhang hindi po nagbibiro si Tank Davis kay Martin. Sinabi po kasi ni Tank Davis, makakatikim daw na mabigat na suntok itong si Frank Martin. So may kumakalat nga pong sparring footage ni Tank Davis kung saan binugbog niya ang sparmate niya at naggurugi pa ito ng tamaan niya ng isang kaliwa. Kaya marami ang nagsasabi mga tol na mukhang knockout daw ang sasapitin ni Frank Martin dito kay Tank Davis. So malalaman po natin yan mga tol kapag nagkaharap na sila. Sa ibang balita naman mga tol, inilabas nga po ni Michael Benson ang dating video ni Deontay Wilder. Noong prospect pa lang si Wilder sa heavyweight, sinabi nga po dyan ni Deontay Wilder, lalaban daw siya sa isang pan kapag nagkaroon daw siya ng 5,000 fans sa Facebook. Kaya noong magkaroon siya ng 5,000 fans sa Facebook, inilabas ni Wilder ang pinangako niyang lalabanan niya ang isang pan. Yun pala mga tol, electric pan pala yung tinutukoy ni Wilder. Sinuntok niya ito at wasak ang pan. Sa ibang balita naman mga tol, former 3 Division World Champion Yanrel Casimero muling bumanat. Aniya, umalis daw siya sa pudar ng kabila. Tapos, gusto daw siyang ipalaban sa walang kwentang promotion. Gusto nga din daw umalis ng ibang boxer sa kanila. Kaya dapat daw pakawalan nila. Sabay sabi din ni Casimero na what the F1M.